Nasa ating linya na po si Dr. Diana Edralin. Dr. Diana, Ayan. magandang umaga po. Magandang umaga po, Dr. Edralin. Magandang umaga po, Romel and Jackie at sa inyong mga tagapanood at sa mga tagapakinig. Aha. Salamat po sa imbitasyon. Obviously, pagka tumataas ang halaga ng crudo sa world market, nagkakaroon ng tinatawag na domino effect. Walang ligtas dito, hindi po ba? Lalo na yung mga halaga ng prime commodities. Ngayon, marami ang nagtatanong, pati ba ang supply ng gamot ay apektado din, Doktora? Maganda pong tanong yan, no? At magandang napapag-usapan natin ngayon. Dahil, yes, as you have mentioned po, no, usually napapag-usapan pagkain, fuel, pero meron pong importanteng diskusyon na kailangan mangyari regarding sa gamot. So, ang sagot po sa inyong tanong ay oo. Apektado po ang supply on three important points, no? So, number one po, yung delay po, unang-una, which is nangyari na, dun po sa delay po sa mga delivery or importasyon ng mga gamot na yan sa ating bansa. Obviously, nung isinara po yung Strait of Hormuz, nagkaroon po ng epekto dun sa timely delivery ng mga produktong usually ini-import po yan kadalasan, lalo kung galing po ng Europe or mismo sa Middle East, syempre naapektuhan po. Pero, ang good news naman po dun ay ibig sabihin na mitigate po yung risk ngayon, pero base ho sa kung magtutuloy-tuloy yung itong sitwasyon dun sa Middle East, syempre hindi po natin alam kung gaano kalala po. So that's number one. Second po is yung, syempre, hindi pa po nararamdaman but we are also anticipating potential challenges on the manufacturing. Depende po kung saan sino-source. So far, wala pa po ngayon. Pero we will also anticipate later on, lalo kung tatagal ho ng isang taon o mahigit pa, di ba? O yung sourcing po ng mga raw materials or minsan yung mga chemicals. Ngayon, wala pa po, pero we might be anticipating, pag kailan hong i-anticipate or pagplanuhan, again, kung hanggang saan or hanggang kailan. Kasi yung even kahit ma-source ho din siya, baka meron din pong epekto dun sa delivery. Diba? Kasi because of the transportation po. From transporting from one country to another, kung doon din po sa Middle East dadaan or kung sa Middle East mismo sinasource yun. And then of course, finally, yung syempre yung eventually, no, yung energy that's consumed in the manufacturing itself can also be affected. Dahil po, syempre, depende kung ano yung energy na ginagamit sa manufacturing, usually electricity, but some of it might also be dependent on fuel resources. Yes. So yun po yung multiple fronts that as of today, hindi pa naapektuhan na po mostly dun po sa timely delivery. Pero mostly mga days lang po ito dahil na-mitigate. Pero syempre kung, as I mentioned, kung tatagal pa ho yung sitwasyon sa Middle East, potentially po na we will anticipate na magkakaroon din po ng mga delays. Ngayon, Doktora, halimbawang magpatuloy itong tensyon sa gitnang silangan at magkaroon ng aberya sa transportasyon ng gamot na inaangkat natin, maaari ba maapektuhan ang halaga ng gamot? Yeah. Maganda rin hong tanong yan, no? So as of today, in fact, nag-increase na, nakita nyo naman sa syempre jet fuel price sa presyo ng langis sa atin. So the jet fuel prices have also increased by as much as 30% already. So meron na pong epekto. Pero as of today, yung mga members po ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, so far, ina-absorb pa po namin itong cost na to. So yan na ho yung unang tama. Ito pa po, nung nangyari yung tension sa gitnang silangan, as you mentioned, tinamaan na po tayo at hanggang ngayon, ina-absorb pa po namin yan. Wala pong impact as of today sa mga pasyente. Pero yung pangalawa po, which is now the concern also that we have is, pati po yung mga distributors at yung mga ibang drugstores po, nag-i-increase na po sila as high as 25 to 30% na ikinakarga din dun sa mga pharmaceutical companies na i-absorb yung cost. Kasi tumaas po yung kanilang operating cost dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. So kami pa rin po yung nag-a-absorb nun. So as of today, wala pa pong price increase
Pero syempre, ang important discussion po is hindi ho ito magiging sustainable. So we are doing our best, at least yung members po ng PHAP, to absorb the cost impact on multiple fronts, mainly on the transportation. However, kailangan ho nating patuloy na makipag-partner po sa ating gobyerno para magkaroon po ng sustainable way or ng pangmatagalang solusyon. Kasi we're doing our best nga po na hindi magkaroon ng impact sa price, pero wala pong kasiguraduhan gaano po katagal namin ma-absorb itong mga price na to. Pero obviously may cost implications that eventually hindi na po masya-shoulder or hindi na po ma-absorb. Okay, malinaw yan, Doktora, no? As we speak, walang kayo na mamonitor na pagtaas halaga ng gamot. At sa ngayon, ay kaya pang balikatin ng mga manufacturer. Kumbaga, kaya pang tiisin ang impact nitong global global crisis. Ang tanong kung hanggang kailan ang pagtitiis ng mga manufacturer. Opo. Ayan At kaya doon po namin kailangan ng tulong. May mga rekomendasyon po kami ibinigay sa iba't ibang sangay po ng gobyerno on how we can address it, which is very important po, no? Yung mga solution na yon para ma-mitigate or at least maibsan yung or ma-prevent or kung tataas man po, very minimal. So kailangan po para po nung pandemic, no, kailangan po natin ng kolaborasyon at partnership, magsama-sama po ulit parang bayanihan. Kasi that's the only way that you will be able to address po itong crisis na ating kinaharap. Doktora, pahabol na tanong lang po kasi meron din po tayong mga nagko-comment dito sa ating YouTube, yung mga nanonood po sa atin. Kasi nabanggit niyo po na ito nga pong mga gamot natin ay inaangkat. Saan po ba particular na bansa inaangkat yung mga gamot na pupunta po dito sa Pilipinas? At yung tanong po ng ating isang viewer, apektado din po ba ang mga local brand na gamot dahil yung iba po ay lumilipat na lang yung kunwari yung maintenance na pang-maintenance po nila sa mga local brand na lang po sila kumukuha. Okay. Dalawa po yung tanong niyo. Salamat po, Ms. Jackie. So, una po, yung mga bansang pinanggagalingan, kadalasan po yan sa Europe, yung buong European kaya po, naapektuhan yung transportation po dahil the best route going to Asia po, sa Asia Pacific, sa ating bansa, is through the Middle East po, yung mga galing Europe. So, yun po yung a lot of our drugs are being imported from Europe, from the different countries in Europe po. Tapos meron din nanggagaling sa United States, meron din pong galing doon, meron din pong galing sa Asia, meron din naman pong galing Japan, meron din galing India. Yan. So, meron din galing China. So, iba't iba naman po. Yun ang maganda, no? Multiple sources. But syempre, kahit hindi po dumadaan din sa Middle East, sila naman din po yung tinatamaan din nga po ng increase ng jet fuel prices. So, yun po. Multiple countries po yung sources natin. Pero at least none of our members, kami po sa PHAP, no, none of our members are directly importing po from the Middle East. So it's really the route rather than direct importation from the Middle East. Ang inyo pong grupo, Doktora, ay mayroong proposal para sa 6 na buwan na medicine inventory. Ito po ba ay ipaabot nyo na sa kaalaman ng Department of Health at ng iba pang stakeholder? Ano po ang kanilang reaksyon? Opo. So, yes, naipaabot po namin. In fact, last week po, bago tayo mag-break or the week prior po, nagpatawag na po ng meeting ang Department of Health po. At ito po ay inattendan din ng Department of Trade and Industry. Even the WHO was there. Nagpatawag po sila ng meeting. At ipinahatid po namin sa kanila yung aming rekomendasyon na I'm sure pinag-aaralan pa po ng Department of Health. So sumulat din po kami sa PHAP, sumulat din po kami sa iba't ibang sangay ng gobyerno, again to Secretary Herbosa in his office, DTI, even po sa Department of Finance, to Department of Finance, again different agencies, para lang po maipatawid namin or ipaalam namin yung aming mga rekomendasyon. So, ang sagot po ay oo. At patuloy po kaming nakikipag-usap at patuloy kaming we're hoping for a follow-up meeting po dito sa mga aming usapan para ma-actionan na po natin. Tapos, Romel, yes, go ahead, please. Yung isang, yung tanong ni Ms. Jackie kanina, no? Go ahead, please. Yung kanina tungkol dun po sa pasyente. Yung mga local brands po. Oo. So,
ano naman, no? So, kaya yung mga generic po na drugs, again, pag may generic yung generic name po, pag may generic po ang isang drug, pwede naman pong ano yun, no? So, depende po sa advice ng doktor, maaari po, may posible po na i-switch siya. Pero, syempre, ito po ay kailangan under the supervision of the healthcare professional kasi may iba't ibang response po tayo. So, hindi po yan basta dapat gawin. Kailangan po alam ng ating mga doktor na ito'y gagawin. So, kaya when we think about a stock-out situation, kailangan ho nating planuhin at keep in mind po, kailangan alalahanin, i-prioritize po ang patient safety. Hindi po yan basta ginagawa, ay papalitan ko na lang, lagi akong dun sa ganito, kung hindi preferred ko. Kailangan ko ano po yung advice din ng doktor para alam lang din nila na kung sakasakaling hindi may pekto or merong mga adverse events, guided po tayo ng ating mga doktor at or ating mga healthcare professionals. Okay. So, caution po doon. Maraming salamat, Doktora Diana Edralin. Okay, salamat din po. And good morning.